So, 7:40 AM na nandito pa kami sa may Alps Mega Mall. Actually, Mega Mall, tapos may bus station dito na Alps. So, dito kami sasakay papunta Puerto Galera today. So, from bahay, nag-grab lang kami hanggang dito. And then, from dito sa Alps Station, dito sa may likod ng Mega Mall, magbabas kami hanggang Batangas Pier. And then, from Batangas Pier, mag-bus craft tayo papunta Puerto Galera. So, sabi kasi dun sa may bus terminal ng Alps, or dun sa may, tumawag kasi ako sa customer service nila, sabi nila is, kapag daw dito sa may Alps Mega Mall, diretso na daw sa Batangas Pier, hindi na daw dadaan ng SM Lipa. Unlike yung sa may Cubao, tsaka sa may PTEX, dumadaan pa daw ng SM Lipa. Saturday today, so medyo traffic. So, sana makarating tayo na Batangas Pier ng maaga kasi kailangan 1 hour before ng oras ng fast craft natin is nandun na tayo sa may Batangas Pier. Yan. So, malapit lang siya sa Concentrix. Ito yung Concentrix. Tapos along EDSA lang siya. Madali siya makita. Marami naman bus company na papuntang Batangas Pier pero mas prefer kasi namin dito sa Alps since mas malapit siya sa amin. And, ayun. So, may naantay lang kami and then sana makasakay tayo agad. Ayan. Along EDSA lang siya, guys. So, dito yung Concentrix, tapos dito, EDSA na yan. Mega Mall yung side na yan. Tapos ito, dalawa yung papunta dito na ng Batangas na Alps. Itong isang to, kung nakikita nyo to, ito is papunta sa SM Lipa. And then, itong isang to, yan, yung may dalawang tao dyan na pasakay. Yan yung papuntang Batangas Pier. And then, dito naman, itong bus na to is papunta yan ng Taytay. And then ito, papuntang Binangonan. Yan yung mga minibus or mga e-bus dito. Tapos, ayan, EDSA na yan. So, sobrang accessible yan. If hahanapin nyo, dito lang yan sa may Mega Mall. And then, dito lang sa may side ng Concentrix. Ayun. Hi guys, so nasa biyahe na kami. Dumating yung bus around 8:15. Tapos ngayon is 8:45. 8:45 malis yung bus. Saktong 8:45. Napuno yung bus sa may Mega Mall. Medyo matagal na mag-antay ng bus pero sabi kasi mas mabilis daw yung biyahe dito compare pag sa may Cubao tsaka sa may PTEX. So, roughly around 2 hours daw yung biyahe. Sana lang hindi kami masyado na traffic. Yun. So, update ko kayo mamaya pag nasa may Batangas Pier na kami kasi tulog yung mga tao dito sa bus. So, nakakahiya magsalita masyado. Yun lang. Quick pamasahe update guys. So, dahil sa pagtaas ng gas, syempre nagtaas din ng pamasahe. So, yung pamasahe daw ngayon is 309 na for normal. Tapos, yung mga senior is 247. So, kaming apat, ang naging total namin is 1,174 kasi tatlo kami, tapos isa yung senior citizen na kasama namin. Ayun, so, wala tayo magagawa kasi nagtaas ang papasahe. Kaya 309 siya. Pero alam ko, before sa pagkakaalala ko, yung huling punta namin sa Puerto, nasa 269 lang yata yung pamasahe. That was like 3 years ago. 269 or 289 if I'm not mistaken, ganun. So, yan. So, just to clarify, 309 na ngayon dito sa Alps pag manggagaling ka ng Mega Mall papunta ng Batangas Pier. So, direction naman na yun. Kaya, 2 hours yung biyahe. Yun. Yun lang. Touchdown Batangas! So, nakarating kami dito sa Batangas ng saktong 10:50. So, parang umalis kami ng 8:45, 10:50, 2 hours. Since sakto 2 hours lang din yung biyahe. So, habulin namin yung 12:50 na biyahe since yun yung nabook online sa Island Water. Yan.
Time bus! Let's go! Dito na kami sa Batangas Port. Tapos, hinahanap ko lang yung Island Water. Kasi magki-claim kami ng ticket. Nagki-claim ako ng ticket papunta naman ng Puerto Galera, Fastcraft. Tapos, ayan. So, nandito lahat ng mga anong tawag dun? Anong tawag ko? Airline. Tapos, pambarko. Hindi ko alam. Ayan, pakita ko sa inyo guys. Wait lang. Ayan. So, meron dyan Montenegro, Island Water, Galerian, Atienza, Grand Maritime. So, dito tayo sa Island Water. Sakay na kami. Aga pa, parang mga 11:40 pa lang nagtawag na sila. Hi guys, so nandito na kami sa loob ng Fastcraft. Tapos, ang ticket sa Island Water ilalagay ko na lang mamaya sa desk sa baba. Tapos, magbabayad din tayo ng terminal fee. Yung terminal fee is 60 pesos. Dati, noong 2023 na nagpunta kami dito, yung terminal fee is 30 pesos lang. Pero ngayon, nag-increase na sila. Naging 60 pesos na. So, yun. Medyo nakakakaba kasi first time ko mag-Fastcraft.
I'm sure mas mabilis to kasi yung 2 hours na Roro, kukunin lang niya ng mga nasa 1 hour and 30 minutes. So, we'll see. Balikan ko kayo mamaya. Tamang kain sila. So, hindi ko alam kung naririnig niyo ako. Pero nandito na kami sa Pascas. Nakasakay na kami. So, sumpay kami sa Island Water. Originally, Roro talaga dapat yung sasakyan namin. Tapos, yung fare is 500 pesos. Kaso, dahil sa pagtaas ng gas, so, nagtaas din sila ng rate siguro. So, na-cancel yung Roro nila. So, nireschedule nila kami. Nirebook nila kami dito sa Fastcraft. So, ngayon is, almost 12 na. So, nagpapasok na sila dito sa loob ng Fastcraft around 11:40. So, balitaan ko kayo mamaya. Sana hindi ako magtawag ng clock. Pero so, maliit pala nung Fastcraft compare sa Roro. Which, kumbaga yung 2 hours ng Roro, magiging 1.5 hours after sa Fastcraft. Imagine, sobrang mas mabilis siya. So, first time namin sasakay namin tatlo sa Fastcraft. Pero dito sa Puerto, second time ko na. Pero nung first time ko kasi siya, Roro kasi kami. So, hindi ko masyadong ramdam. Hopefully, hindi ako magtawag ng kuwak mamaya. Pero, yun, dito ko yung alon sa tabi ko. Dito pa ako tabi ng bintana. See? Balitaan ko marami. Take note of the nearest life jacket available to you. To properly wear the life jacket, 1. Place the life jacket over your head. 2. Ensure that the reflective tapes are facing outward. 3. Fasten the straps securely around your waist and neck. 4. Pull the straps firmly to achieve a snug and secure fit. 5. Children and persons requiring assistance must be aided by a responsible adult. Each life jacket is equipped with a whistle for attracting attention and a light for visibility during low light conditions. In the event of an emergency, remain calm and strictly follow the instructions of the crew. Your safety is of utmost importance to us. Thank you for your cooperation, and we wish you a safe and pleasant voyage. Hanapin natin yung maleta natin.
Love. Actually, they are. That's down Puerto Galera. Pero yung isa. Sobrang init. Down Puerto Galera. Helen. Mamaya magro-room tour ako. Kung kaya pa ng Susi. towers ko. Ay, okay naman. Nalabas muna kami para mag-lunch. Kasi nagugutom na kami pare-pareho. Wait lang. Lalabas lang kami ngayon para kumain. Kasi nagugutom na kami. 2:30 na. Kasi pa kami nakakain ng lunch. Love. Love. So, yung maganda doon sa hotel na nakuha namin, walking distance lang siya sa beach, tapos maraming malapit na tindahan. Yung natatanong beach na yun, agad. So, hindi ka mahihirapan kahit gabi gusto mo mag-beach, pwede. Yan. Walking distance. Parang mga 1 minute or more papunta sa beach. 1 minute and 30 seconds. Tada! Beach time! Tambak Puerto Galera! Dito na kami ngayon sa Determinal. So, kumain. Meron silang yung inasal na yung mga rice meals nila, only rice na yung lahat. Tapos, yun. Gutom na kami pagdating namin. 2:30 na kami nakarating dito. Kaya, kakain muna kami bago kami mag-ligo sa dagat. Gutom na. Kain na. Excuse lang din. Napa yung bulaklak. Kasi labas na ulit kami para mag-swimming. Mag-change outfit lang kami. Tapos pupunta kami ngayon sa dagat. Naligo na kami. Yan sila. Me. Touchdown Puerto Galera! Eh, ano, maliligo kayo? Kaya nyo maligo? Me, kaya namin tumakbo. Malamig. Ang ganda dito, guys. So, book your Paracid. Perfect for summer. If ayaw nyo mag-Boracay,
Puerto Galera is perfect second choice. Sa second choice, pero ako kasi gusto ko talaga din sa Puerto Galera. Like, it's like parang home away from home talaga po. Ay, dito. Ay, dito. Nagpa-braid ako. Oo. Color pink. Magkano? Oo, sabi. Ay, bago Sunset here in Puerto Galera. Sobrang dami ng tao.